I found them to be true. That's why I believe them. With all of my heart, my soul, and my strength, with every song I sing, I choose to be a Christian. I will follow Christ, carry the cross that leads to light. I will be true, stand for my convictions, whatever others do. I choose to be a Christian. As this world grows darker, my life will be burning, kindled with love for the one who is worthy. He gave his all, so I will give mine. I lay my life on the line. I choose to be a Christian. I will follow Christ, carry the cross that leads to light. I will be true, stand for my convictions, whatever others do. I choose to be a Christian. Will be bold, unashamed of the gospel of His name. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I choose to be a Christian. I will follow Christ, carry the cross that leads to light. I will be true, stand for my convictions, whatever others do. I choose to be a Christian. I choose to be a Christian. I choose to be a Christian. Amen. Amen. Being a Christian is a choice. No, because ang Christian, mga igala, in fact, ang title Christian means Christ-like. Pag ang tao ma-save, pag ang tao magdawat siya kay Jesucristo niya, maluwas siya, mga igala, dili pa na siya matawag dayon nga Christian. Not unless nga siya musunod siya sa mga lakang ni Kristo. So if you follow the steps of Christ, then diha ka tawagon nga Kristohanon. Kanang pulong Kristohanon ginagamit na ba sa bisag kinsa ba? Pero kung inyong tanawon ang kinabuhi nila, inyong tanawon ang kinabuhi sa nila, mga igala, masulti gid mo nga dili sila mga Kristohanon. Amen. Moto ang gikanta ni nila Ate Linda, I choose to be a Christian. I choose to follow Christ. Okay? Kay mao nay Kristohanon. Naay mga tao luwas sila pero wala nila gisunod si Kristo. Dili ka pwede matawag Kristohanon kung wala nimo ginasunod si Jesucristo. Dapat unta sundon si Jesucristo kay siya may nagluwas nimo. Amen? Amen. Thank you, Sister Analinda, ug sa imong mga anak. Blessing kayo kay nakita na ako sila nga nagkanta na dinhi sa atong simbahan. Amen? Nagkanta sila para sa Ginoo. Nakoy hangyo sa atong tanan, dili ta magdugay, palihog ta sa pagtindog, anda na ba ta maminaw sa pulong sa Dios?
Abrihin yung mga Biblia diya sa Mark chapter 2. Ang atong text mga igala naagi dinhi sa versikulo 1 hangtod sa versikulo 12, pero tungod mga igsoon sa oras dili nato basahon ang tanan nga mga bersikulo. Mukuha lang tag mga pila ka mga bersikulo unya magampo ta. Anda na ba mo sa pulong sa Dios karon nga gabi? Verse 1. And again, he entered into Capernaum after some days, and it was noised that he was in the house. And straightway many were gathered together, insomuch that there was no room to receive them, no, not so much as about the door. And he preached the word unto them. And they come unto him, bringing one sick of the palsy, which was born of 4. And when they could not come nigh unto him for the press, they uncovered the roof where he was. And when they had broken it up, they let down the bed wherein the sick of the palsy lay. Verse 5. When Jesus saw their faith, he said unto the sick of the palsy, Son, thy sins be forgiven thee. Unya, muambak na lang ta diretso sa verse 12. Ang pulong sa Dios nagingon sa ato dinhi, and immediately he arose, took up the bed, and went forth before them all, insomuch that they were all amazed, and glorified God, saying, We never saw it on this fashion. Magampo kita mga igala, ang Dios magpanalangin sa iyang pulong karon nga gabi. Father in heaven, salamat sa imong mga pulong, ug salamat sa mensahe nga imong ihatag sa amo. Salamat pod sa mga anak nimo nga nagsimba karon nga gabi. Panalangini sila Ginoo, ug panalangini ang mensahe. Panalangini ang imong alagad nga magdala sa imong pulong. Ako na Ginoo. Lord, nasayod ka kung unsa ko ka mapasalamaton ani nga pribilehiyo. But Lord, I need your help. I need wisdom in preaching, and I need guidance from the Holy Spirit. Palihog Ginoo pun ako sa balaan nga espiritu. Ug unsa ning buot nimo nga itudlo sa imong makatawhan dinhi. Ako Ginoo nagaampo nga unta kini Lord God, malitok nako sa akong baba. Amahan, nagaampo ako Lord nga pinaagi sa mensahe. Madasig ang imong makatawhan ug ma-challenge sila sa pagbuhat pa ug daghan nga mga butang para sa imong anak nga si Ginoong Hesukristo. Panalangin ni Amahan ang nabilin nga oras karon ug kini among ginaampo ginapasalamatan sa pangalan ni Hesukristo nga among Ginoo among manluluwas. Amen. Thank you. Pwede na mo maglingkod tanan. Are you still here this evening? Say amen. Amen. Sige, Diana, pwede ka mo kuan sa atubangan. Okay? Balhin na lang sa tubangan. Basta teenager, young people, I want kamo po, Rika. Yes, I saw the two of you. Balhin diri sa right side. Dili ko gusto maglingkod mo sa luyo. Walay teenager maglingkod sa luyo. Kay nasayod ko sa kinaiyaan ng mga young people, di sila mamina og tarong. Mas pahinang namo sa tubangan kay mas makita ta mo. Okay? All right. So, nakasabot mo sa ato ang gibasa kaganina. Okay, so si Kristo at this time nagtudlo siya no sa mga tao. Naa siya sulod sa usa ka balay. Gitapukan siya daghan kay nga mga tao. Karon mga igala nay usa ka lalaki, or rather nay upat ka lalaki nga nagpas-an og usa ka tao nga paralysis, gi-paralyze. Dili makalihok, dili dili makalakaw. So gipas-an siya, gidala siya no aning upat ka mga lalaki.
Buot nila ni ihatod kang Hesukristo. Pero tungod sa kadaghan sa mga tao, di sila kasulod sa balay. No? Kay daghan kayong mga tao. So ang ilang gibuhat, naningkamot sila ug nangita sila pamaagi paano nila mahatod kang Hesukristo ang katong paralytic, no? Paralytic na tao. So ning saka sila dito ibabaw sa balay, giguba nila ang katong atop, unya gipanaog nila ang katong paralyzed nga tao. Gihatod nila dito kang Hesukristo. Unya si Hesukristo nag-ayo atong paralyzed nga tao. Okay, now gusto ko maghatag sa inyo og spiritual nga lesson bahin ani nga story diri. Ang atong mensahe karon nga gabi mga higala is don't just watch, bring them to Jesus. Gusto ko maghatag sa inyong mensahe mahitungod sa pagpangabig ug kalag. Kay kining atong gibasa diri is a clear picture of people bringing kaning mga Kristohanon ba nga nagdala og kalag diha sa Ginoo. Nakuha ninyo? Mga Kristohanon, mga anak sa Dios, mga luwas ka tawo nga nagdala sila og kalag, unya ilahang gihatod diha kang Hesukristo. So in this passage, we read about 4 unnamed men. Wata kaila kung kinsa ni sila. Wala gimension ang pangalan aning upat ka mga lalaki. Pero mga higala, ang ilang gibuhat, importante kaayo sa bahin, sa part sa life sa Christian. Kay kung inyong makita mga igsoon, sa Biblia, wala lang sila ingon nga nagtindog. Wala lang sila mga higala nagtindog unya nagtan-aw sa ilahang amigo nga paralyzed. Wala lang pud sila nagsympathize. Sa inyong makita, sa atong makita mga higala, naglihok gyud sila. While the crowd watch, sila nagsaka dito sa atop. While ang uban gibabagan sila, naghimo sila og dalan. This is what true soul winning looks like. No, kanang dili lang ang Kristohanon magtan-aw, pero dapat mga igsoon naa gyud siya'y buhaton. No, na siya'y buhaton para ang kaning tao madala niya diha kang Kristo. You know what? We live in a world where many Christians are content to watch. Tanaw na lang sila. Maglingkod, maghulat, unya maglaom nga unta naay lahi nga Kristohanon nga mudala anang mga unsaved diha sa Ginoo. Apan ang Ginoo mga higala nagtawag biya sa ato nga dili lang ta magtan-aw sa mga nangawala. Dili lang ta mga higala no maghulat nga naay mga lahi o uban nga Kristohanon ang muadto sa mga unsaved unya sila ang magsangyaw sa ilaha. Kundili kita gitawagan jud sa Ginoo nga buhaton nato ang atong papel para madala sila sa manluluwas. Kita gitagaan sa Dios og assignment ana. Ang akong pangutana igsoon diha sa imo, ikaw ba ang mahimong usa sa upat? Mutabang ba ka sa pagdala og usa ka kalag ngadto kang Hesukristo? Kay daghan kayog mga kalag dinhi sa atong lugar. Daghan kayo. Sa atong gibasa no, makita nato mga igsoon ang kaning usa ka tao nga nanginahanglan siya og tabang kay dili siya makatabang sa iyang kaugalingon. He was helpless because he was paralyzed. So he needs somebody to carry him and to help him nga mudala ngadto kang Hesukristo. Praise God, naay upat ka tao nga ning tagad sa iyaha. Wala lang ingon nga ning tagad sila, pero mga higala, ilaha jung gitabangan ang katong paralyzed nga
mahatod nila dito kang Heso Kristo. Kay nagtuo ang kaning upat ka mga lalaki o ang katong tao nga paralyzed mga higala nga si Lord Jesus Christ lang ang makaayo sa iyaha. Sa bahin atong lalaki nga paralyzed, kay balo siya nga makaayo si Kristo sa iyaha, pero dili siya mga higala makaadto sa iyang kaugalingon didto kang Kristo, kay paralyzed siya. Katong upat pod nagtuo nga si Kristo lang ang makaayo sa iyaha. That's why they acted. Gidala nila ang katong paralyzed nga lalaki, unya gihatod nila kang Heso Kristo. Naningkamot gid sila, bisan mga higala sa kadaghan, bisan sa kaguot, bisan mga higala sa kabisi, naghimo sila og pamaagi. Amen. Og napangitaan gyud nila og pamaagi. Mga igsoon. So karon nga gabi gusto ko maghatag sa inyo og pipila ka mga punto bahin dinhi sa atoang mensahe. Una sa tanan may gala, kinahanglan nga makita gyud ninyo or nato ang ilahang kondisyon. Kinsa pastor aning mga tao nga dili pa save. Kay balo ba mo ang kaning mga tao nga dili pa luwas, mura ni silag mga paralyzed nga mga tao. Dili nila matabangan ang ilang kaugalingon. Sama sa tao nga dili luwas, dili siya makatabang sa iyang kaugalingon, dili siya makaluwas sa iyang kaugalingon, dili siya mahigala ang makahimo og dalan para makasulod siya dito sa langit. Bisan mahigala ang kana nga tao kay balos siya nga si Lord Jesus Christ ang manluluwas, bisan kay balos siya nga si Hesus Kristo ang makaluwas sa iyang kalag, pero kinahanglan gihapon siya og tao nga muhatod sa iyaha didto kang Hesus Kristo. Kay sa Mark chapter 2 verse 3, tanawan ninyo mahigala diri sa atuang text. Ang Biblia nagingon sa ato dinhi. And they come unto him. Tanawan ninyo ang sunod nga mga pulong, bringing one sick of the palsy. Bringing one sick of the palsy. This man could not walk. He was helpless. Just like many today who are lost in sin, they cannot get to Jesus unless someone helps them. Amen. Kinahanglan nga nagay magdala sa mga tao nganha kang Hesus Kristo. Mao na mga igala, dili pwede nga atoa lang tan-awon ang mga tao. Dili pwede mga igala nga maghulat lang ta nga sila ang muduol sa Ginoo. Dapat kita mga igsoon ang mutudlo sa ilaha ug mo-guide sa ilaha o ug mudala sa ilaha didto kang Hesus Kristo. Amen ba? Kay ang paralitiko walay gahom sa iyang kaugalingon. Kay sama sa gingon sa pulong sa Dios mahigala, no? Dili gyud ta makatabang sa atong kaugalingon. Dili ta makaluwas sa ato ang kaugalingon. Nganuman kay makasasala ta. The Bible says, Romans chapter 3 verse 10, there is none righteous, no, not one. Ephesians chapter 2 verse 1 says, we are dead in trespasses and sins. Mga patay ta tungod sa atong mga sala. John chapter 6 verse number 44, no man can come to me except the Father draw him. So wala gyoy makaduol ngadto sa Dios kung walay mudala sa iya didto sa Ginoo. Amen. Mao na ang atoang responsibility mga igsoon, mga kaigsoonan. Kita ang gipiyalan sa Dios aning mga dili luwas. Nga kita ang maoy mudala sa ilaha ngadto kang Hesus Kristo. Dili lang ta ingon kutob nga maglaom lang. Nga unta mo abot sa iyang unahuna nga makahinumdum na siya Ginoo siya mo duol kang Kristo. Kung dili gyud nimo na adtuon ng tawhanan na, kung dili gyud nimo na siya mahigala, no,
kung dili gid mo na siya abrihan og Biblia o pakitaan nimo siya sa pulong sa Dios, dili gyud na siya mga igsoon magka-interes bahin sa kaluwasan. Dili gyud na mangita og Ginoo. Dili gyud na muduol sa Ginoo mga higala. Tungod kay ang mga tao nabutahan. Gibutahan sila sa atuang kaaway. So, before you can bring someone to Jesus, you must first see their need. So, sa dili pa ka makadala og kalag diha kay Kristo mo na dapat makita gyud nimo una ang ilang mga panginahanglan. Balo ba mo kung unsa ang pinakadako nga panginahanglan sa mga tao karon? The greatest need of people today is not physical healing, dili financial help, dili kalampusan. Their greatest need is salvation. Ang ilang kaluwasan ang pinaka-importante. Kay sama sa paralitiko, wala siya gahom nga makaduol kang Hesukristo sa ilang kaugalingon because they are spiritually helpless. They need forgiveness of sin. Nga naman mga igala, kay tungod sa sala, nahibulag sila sa Diyos. Nanginahanglan sila kalinaw ug paglaom. Because this world cannot give them lasting hope and joy. They need eternal life. Nga naman, mubo lang ang kinabuhi o ang kamatayon muabot jud sa tao o ang paghukom kay atubangon natong tanan. Kinahanglan na agyoy muhatod sa ilaha, diha kang Kristo. Nagkinahanglan silang tao nga makakita lapas sa ilang panggawas nga kahimtang mga Kristohanon nga makarealize nga ang ilang kalag naa sa peligro. They need someone to bring them to Jesus nga maulang ang makatagbo sa ilahang dako nga panginahanglan sa kinabuhi. Ang ilang kalag mga igala naa sa katalagman o kinahanglan sila nga dalhon ngadto kang Hesukristo nga mauray makaluwas sa ilaha. Higala di gyud maluwas ni Kristo ang mga tao kung dili sila dalhon sa mga Kristohanon. Kita mga Kristohanon man ta. Kita ang mudala nila diha kang Hesukristo. Amen. Kay kung inyong tanawon lang sa inyong palibot, tanawon nimo imong mga silingan, tanawon nimo imong mga co-worker, tanawon nimo bisan ang imong pamilya. Napa ba kay member sa imong pamilya nga dili pa saved? Napa ba kay paryente nga dili pa saved? Napa. Ang akong pangutana mga higala, are they paralyzed in sin? Base na paralyzed na sila mga higala tungod sa sala. No? Mo na mga higala no nga kinahanglan ikaw gyud ba no maningkamot jud ka nga imo silang madala diha kang Hesukristo. Amen. See their condition. They are paralyzed. They cannot help themselves. Amen. Ikaduha, care enough to act. Care enough to act. Mark chapter 2 sa atuang text, tanawan ninyo balik sa verse 3 and verse number 4. Ang pulong sa Dios nagingon sa ato diri, and they come unto him bringing one sick of the palsy. Unsa ang sunod nga mga pulong? Which was born of 4, nga gidayungan sa upat. Amen. Unya verse 4, ug sa diha nga sila dili makaduol ngadto kaniya tungod sa duot sa katawhan, sila mitangtang sa atop sa dapit nga iyang nahimutangan. Ug sa diha nga sila nakaguba na niini, ilang gipaubos ang higdaanan diin ang nagsakit sa paralysis naghigda. So the Bible says that ning saka sila sa atop and they uncovered the roof. Giabrihan nila, giguba nila, giabrihan nila. Amen? Para lang mahatod ang katong paralysis
nga tao ngadto kang Hesukristo. So unsa man atong makuha diya may gana? Makita nato dira nga kining upat wala lang sila nahangop sa kaluoy. They didn't just care emotionally. They cared enough to act. Meaning naghimo sila og lakang. Naghimo sila og action. Kung sabi niyo mga higala no, kung naabitaw kay tinuod nga kaluoy sa kalag, dili lang man ka mga igsoon maghilom. Dili lang ka magtindog. Dili lang nimo agian ang tao. Dili lang nimo mga higala i-ignore, ibaliwala ang mga tao. Musturya jud ka. Muak jud ka. Because the Bible says in Psalms 107 in verse number 2, let the redeemed of the Lord say so. Dapat ang katong mga giluwas sa Ginoo mo istorya jud. Amen? Jude chapter 1 verse 22 says, and of some have compassion, making a difference. Kung tinuod nga naluoy ta aning mga tao, kung tinuod nga ning bati ta og compassion mga higala, that compassion will make a difference in their lives. Matthew chapter 9 verse 36, ang atong Ginoong Hesukristo says, He was moved with compassion on them. Sa diyang nakita ni Hesukristo ang mga katawhan, the Bible says, natandog ang iyang kasing-kasing, naluoy siya sa mga tao. Kung ikaw magtanaw sa mga tao nga dili pa saved, bation ba kag kaluoy sa ila ha? Sama kang Hesukristo? Kaya ang pagtanaw ni Kristo sa ila mga higala, bisan dagko sila mga lawas, bisag maayo sila lawas, pero ang pagtanaw ni Kristo sa ilaha, nangaluyas sila. Mura silag mga karnero nga nagkatibulaag, nga tungod kay wala sila'y magbalantay. Amen ba? Galatians chapter 6 verse 2 says, bear one another's burden. So kung tinuod nga ikaw nahigugma kag mga kalag, and I hope nga ikaw nahigugma kag mga kalag igsoon. Kung wala na sa imuhang kinabuhi igsoon, dapat ka mga higala mag-pray. Lord, unsa may problema sa akong kinabuhi? Nganong dili man nako love ang mga kalag. Nganong man nga wala ko'y pagbati sa ilaha. Kay kung luwas manggod ang tao mga higala, bation man gyud na siya kaluoy, higugmaon gyud niya no ang kalag. So kung muingon ka nga nahigugma ka og kalag, ang akong pangutana, do you pray for them? Do you go to them? Do you invite them to church? Higala, don't just care. Ang akong isulti sa inyong tanan, don't just care, but move. Act. Paglihok. Buhatig aksyon ang imuhang compassion. Buhatig aksyon ang imuhang pagtagad, ang imong kaluoy para sa mga tao. Dili ba naluoy ka kay kana nga tao walay Kristo sa iyang kinabuhi? Di ba naluoy ka kay kana siya maimperno? Nganong dili man ka muduol sa iyaha? O ngano man dili mo siya dalhon kang Hesukristo. Amen? So care enough to act. Parehas aning upat ka mga lalaki ba no? Wala lang sila ingon nga naluoy. Oo, naluoy sila. Pero tungod sa ilang kaluoy mga higala no, ilaha jung gidala ang katong paralytic nga tao dito kang Hesukristo. Unya mga higala, sa diha nga gidala nila ang katong paralytic nga tao ngadto kang Kristo, wala sila miundang, wala sila mihunong tungod sa kadaghan nga mga tao. Wala sila naghimog mga excuse, wala sila mga higala nagsulti, next time na lang. Wala sila naghimo og kani mga palusot mga higala, gibuhat na gyud namo ang tanan ba pero wala gyud. Wala sila nagsulti ana, instead may higala nagpadayon sila, nangita sila dalan ug nakakita sila og dalan. Ning saka sila sa atop, walay buslot ang atop. Unsa ilang gibuhat? Gibangagan nila ang atop mga higala.
Kung asa ba no dapit nagtindog nagtulo si Kristo, gibangaga nila, gikuha nila mga higala ang katong atop unya ilahang gipanaog ang katong paralitik nga tao og ilahang gihatod jud dito kang Hesukristo. Makita ninyo nga wala lang sila ingon nga nagtagad. Wala lang sila ingon nga nagtan-aw og nakakita atong paralysis nga tao nya naluoy. Sa ilahang kaluoy, mga higala ba no, ilahang gihimuan og aksyon. Ingon na po dapat ta mga higala. Dili lang mo tatakutob mga higala sa kaluoy. Dili lang mo tatakutob nga tungod sa tong kaluoy magampo lang ta para sa ilaha. Higala nakita na nimo ng tao. Og kay balugod ka dili na luwas. Nganong dili man nimo siya adtuon. Ayaw paghulat nga nailain nga Kristohanon ang muadto sa iyaha. Kay basin wala gyoy ihatod ang Ginoo nga Kristohanon gawas lang nga ikaw lang higala. Ikaw lang gyud siguro ang gamiton sa Ginoo. Kung dili gyud mo na siya adtuon o kung dili gyud mo na siya dalhon kang Hesukristo, wala gyoy makadala sa iya kang Hesukristo. Mamatay na lang na siya nga walay kaluwasan nga maangkon, mamatay na lang na siya nga maimperno siya. Ug ikaw ang manubag ana sa Ginoo. Kay ikaw ang nakakita pero wala ka naghimo og aksyon. Care enough to act. Don't just say it in your mouth. Nga luoy bitaw no ang mga kuan tao no kay wa gyud sila Kristo maimpierno sila. Ang akong pangutama higala, did you care enough to act? Naluoy man ka sa ilaha. Imuha ba silang giduol? Imuha ba silang giistoryahan bahin kang Kristo? Imuha ba silang gi-invite diri sa simbahan? Imuha ba silang gidala diri sa church? Care enough to act. Ikatulo mga igsoon, overcome the obstacles. Oo. The Bible says mga higala, they could not come nigh unto him for the press, di ba? Dili sila makaduol kang Kristo tungod sa pressure, tungod sa kadaghan sa mga tao. So ang ilang gibuhat may gala, mao lagi to ning saka sila sa atop and they uncovered the roof. Giabrihan nila ang atop mga gala. So upat ka mga lalaki nagatubang og major obstacles. Nasangit sila sa daghang tao. Wala sila'y agianan. The crowd blocked every entrance, pero wala sila miundang. Instead of giving up, misaka sila sa atop. Giabrihan nilang ibaba o gipaubos nila ang ilang higala o gihatod nila ngadto kang Hesukristo. Wala sila nagsulti, next time na lang, lisod man karon, sunod na lang. Wala sila nagsulti, we tried our best, gitry na namo ang tanan, pero wag yun may mahimo. Wala sila nagsulti, it's too difficult, siguro dili pa panahon karon. Wala sila nagsulti ana mga higala. They had a sense of urgency. Dapat gyud mahatod nato ni karon kay nganuman ang ilahang gikuan manggod, ang ilahang gigrab ang opportunity ba naan na si Jesus diha sa ilang lugar. And Jesus won't stay there. Maglakaw-lakaw biya na si Kristo. Muadto biya naglaylahi nga mga lugar para magwali sa pulong sa Dios og mag-ayog mga masakiton. So gigrab nila ang opportunity. Wala na nila gipaugmaan. Mo na nga bisan daghan kay mga tao mga higala, nangita sila og way. Amen. Wala sila naghimog mga excuses. Wala sila naghimog mga rason. Sama sa mga ginabuhat sa uban nga mga Kristohanon karon. Di isa ko magsangyaw kay wa pa man ko'y panahon. Di isa ko mag-uban og visitation kay mo lagi hectic kayo akong schedule. Dili mo na lang gibuhat. Instead nangita sila paagi and they found a way. Higala nagtuod jud ko ba no? Bisag unsa ka lisod ang sitwasyon nimo and you try to find a solution, you try to find a way, naadyo kay makita nga dalan.
Kana gyud ako ang na-observe may gala. Nakapansin mo kanang naamoy need ba? Like for example ba no? Wala mo'y pangbugas, example lang. Wala kay pangbugas, kay wala jud kay kwarta pangbugas gyud. But why is it makapalit jud gihapon kag bugas? Kay nangita ka og pamaagi nga makapamugas mo. Diba? Mo na, if there's a will, there's a way. Pag naay kaning will, pag gusto gyud mo, naagi pamaagi, naadyoy dalan. Ingunaan na po na mga igsuon sa soul winning. Pag gusto gyud nimo nga ang tao ma-save, pag gusto gyud nimo nga ang tao makailak kang Hesukristo, bisag unsa pa na siya mga igala, ka istrikto o ka isog o ka unsa pa na dia mga igala, basta naa jud kay will, na ay way nga imuha siyang masyaran. Amen? It's a matter of the will. The problem is walay will ang uban nga Kristohanon. Easy kayo ta maghimo og mga excuses, mga palusot. You know why? Kay di man ta gusto mubuhat. Di man ta gusto magsangyaw. Amen? Higala, paminaw mo sa akong isulti karon sa inyo ha. Pag gusto gini mo ang tao ma-save, you will do everything. You will do everything to bring that person to Jesus. You will do your best para makaibalo ka, magkabig og mga kalag. Dili lang ka ingon may gala musulti nga di man jud na para sa ako. Dili ka musulti na. Soul winning is for everybody. Soul winning is for every saved person. Amen? Let's stop making excuses may gala. Instead ba no, maningkamot ta nga makaibaluta magsangyaw. Amen? Higala, it's not a matter of the age. It's not the matter may gala of education. Dili na mga igala tungod kay ikaw wala kaning graduate, hina ka og kaning comprehension, dugay ka makasabot, dugay ka maka-catch up, dili nimo dali dili nimo dali mapabilin ang mga bersikulo nga imong gitunan. No, it's not a matter of that. Ginatun-an na ang pagsangyaw higala. Mo na kung tinud na jud tay burden sa mga kalag, no, maningkamot jud ta nga makakaton. The reason you learn something about mga butang karon nga imuhan nang nahibaw-an tungod kay imuhan nang gitun-an, imuhan nang gipaningkamutan. Tama? Stop making excuses. This shows us that in soul winning there will always be obstacles. Nagi mga obstacle, nagi mga babag. Unsa man na mga butang ba nga mupahunong sa tua or mupugong sa tua sa pagdala sa mga tao nga na kang Hesukristo. Kay balo ba mo unsa mga common obstacles nga atong ginatubang karon? Una, kahadlok. Unsa man na siya? What if kung i-reject ko nila? You fear. Ikaduha, busyness. Ka-busy. Wala ko'y time. Busy ko. Mao ni ang problema sa atong simbahan. Daghan sa inyo, wala ga soul winning kay busy ka. Pero kung tagaani mo nag-oras, namang gi-oras igsoon, dili lang jud ka gusto mag-soul winning. Wala man kay will. Ana. Di lang jud ka gusto mag-soul winning. Mao na kung inviteon ka, dasigon ka nga mag-soul winning, na kay mga palusot. Amen? Unsa pa ang mga common obstacles? Discouragement. Ay, basig walay maminaw sa ako Unsa pa? Comfort. Unsa man ang comfort? Ay, si pastor na lang ang magbuhat, ana. That's comfort. Gusto ka mga igala, komportable lang ka. Gusto ka sa comfort zone lang ka. Gusto nimo ang uban nga tao ang mubuhat sa soul winning. Unya ikaw, exempted ka. Igsoon ayaw, i-exempt ang imong kaugalingon sa pagsangya. Oy, gidasig ka na ako igsoon karon. Kay manubag manggod pug kaani sa Ginoo. Amen? Kay manubag manggod pug kaani sa Ginoo. Amen? Let's stop making excuses. This shows us that in soul winning there will always be obstacles. Nagi mga obstacle, nagi mga babag. Unsa man na mga butang ba nga mupahunong sa tua or mupugong sa tua sa pagdala sa mga tao nga naa kang Hesukristo. Kay balo ba mo unsa mga common obstacles nga atong ginatubang karon? Una, kahadlok. Unsa man na siya? What if kung i-reject ko nila? You fear. Ikaduha, busyness. Ka-busy. Wala ko'y time. Busy ko. Mao ni ang problema sa atong simbahan. Daghan sa inyo, wala ga soul winning kay busy ka.
Amen. Dili man niingon mga higala ba no kay si pastor gipugos jud kang no, gidasig ka nako karon kay mutindog biya ka atubangan sa Ginoo pohon unya madubag ka ani sa Ginoo nganong wa ka gasangyaw. Mo nang gidasig ta ka. Dili ni tungod mga higala kay gipugos ta ka. Wala ta ka gipugos, gidasig ta ka. Gusto ka mga higala makasab-an sa Ginoo? Adlaw sa paghukom kay wa ka gapangdala og mga tao diha kang Hesukristo. Ako isip pastor nimo di ko gusto ana. Amen. Ayaw ninyo himo ang rason ang mga obstacle nga di ka magsangyaw. Mao biya na no ang uban ninyo. Oo, dugay na ka nga member diri sa North Davao Baptist Church. Wala ka gapang sangyaw ba? Usa lang na imuhang activity nimo. Mao lang na pangyutanon lang, pangyuta lang, pangkalibutan, diri lang sa kalibutan. Wala ka gatanaw og kalag mga higala. Unta tagdo nimo mga igsoon ng kalag oy. Kay balumang ka og nakasabot man ka nga mas importante ang kalag kaysa sa kwarta. Amen. Ayaw ninyo tuguti, kahadlok, kabisi, discouragement, o kaning comfort. Usay ba no, comfort, ma-apply po ni diri. Muhatag lang ko, mo-support lang ko financially, pero di lang ko mag-soul winning. Si pastor lang, ang uban lang ang magsangyaw. Ako, ampo lang ko og hatag. Gi-exempted ni mo imong kaugalingon sa soul winning. Higala, diligid ka na ang diligid ka na ang nasa Biblia. Buhaton nimo ning tulo. Pagampo, paghatag, pangabig ug kalag pagsangyaw. Kaning tulo. Mando man na ni Kristo higala, dili man na sugo, dili man na programa sa simbahan. Kaning soul winning, dili man niingon nga himo-himo nga programa sa simbahan. Mando gyud ni Kristo, panggawas mo og panglakaw, iwali ang ebanghelyo. To every creature. Kinsa bagoy mga pastor lang imuhang pasangyawon mga higala to every creature, kadaghag mga tao diri sa kalibutan. Gets niyo? I hope masabtan nato ng mga higala. Mo na si Pablo nagingon sa tuha, oy, taliwala sa mga obstacles, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord. Amen. Ning dagaya bata sa buluhaton sa Ginoo. Higala tagda ang imuhang performance diya sa Ginoo. Kay dili ka approve at tubangan sa tuhin ninyo na ko isulti. I'm not just making a talk here. Paminaw mo sa ko isulti mga higala. Dili ka approve sa Ginoo just because gasimba lang ka. I'm telling you that. Dili ka approve tungod kay gahatag lang ka. Dili ka approve tungod kay gaampo lang ka. Ang main concern sa Ginoo kalag sa tao. Diya sa imong trabaho nay kalag, diya sa eskwela nay kalag, diya sa inyong gipuya nay kalag. Gitagad nimo sila. Amen ba? So in application, let's close this one mga higala because of time. I have 5 points tonight but I cannot continue because of time mga igsoon. In application, yes, soul winning is hard. Yes, people might reject you. Pero ayaw ninyo tuguti mga higala nga ang kahadlok, ang time, naminaw ba mo? Wa pa ko nag-closing prayer. Ayaw mo pag tanawa ko ninyo. One thing kinalan bitaw nato mga higala no, buhaton pag magsimba ta. Pag naanay magtindog bitaw diri, ayaw mo sige og kanang ana-ana sa ha?
Ganina na special diri ba no, na katabi. You respect the people behind this pulpit, whoever standing here. Amen? Okay, just because nagstorya ko nga mutapos ko sa point number 3, that doesn't mean nagtapos na ko. Amen? Pasensya na mo, medyo stricto ko mga higala, pero I want every parishioner to respect God while they are worshiping God. Okay? Dili tungod kay si pastor grabe na sobraan dapod. Okay? Pangutan na kung kana bang imuhang practice mga higala, acceptable ba na sa Ginoo? Dili gid igsoon. So balik ta. Ayaw ninyo tuguting ang kahadlok, ang oras nimo nga kanang busy ka, or ang failure maoy mo pahunong nimo. Unta may gala nga mudasdas ka, push through for the sake of one soul. Kay bililhon kayo ang kalag mga higala. Bililhon kalag sa mata sa Ginoo, ug manghinaot ko nga ikaw nga nakatilaw og naka-experience na sa kaluwasan, gihimo pud nimong naay bili ang kalag sa tao. Amen. So igsoon unta karon magsugod na mo og magsugod na mo pangabig og kalag. Magsugod na mo magdala og mga tao diha kang Hesukristo. Magsugod na mo og invite og i-goal ninyo ba nga makadala ka kada simba nimo og mga tao kanang mga kalag ba diri sa simbahan. If you really care for the souls of men. Nasabtan ninyo? Young people kamo kuan man ta mo gi-offeran ta mo. I-offeran ta mo og kaning pang-registration. But that's not free. Ang gusto nako may galang kanang nakay ginapakita nga kaning pagpaningkamot sa imong kabahin. Nabutang ba na sa inyong hunahuna mga young people nga gusto ko mag-appeal sa youth conference? Uy, si pastor nag-offer siya na siya ihatag nga blessing, na siya ihatag nga reward, maningkamot ko, magdala ko, mangita ko karong simana, mag-invite ko, magdala ko mga tao karong Sunday. Kinsa di sa inyo mga young people nga nagsimba karon, na kay gi-invite. Last Sunday man to nako gi-announce. Kinsa sa iyo na kay gi-invite. Kinsa di siya gusto jud ka nga ma-free. Ayaw ninyo nahimo ang palusot kay di ay paso dili lang ko pastor kay dili ko gusto ingnon nga kanang ay nagkuan lang kay kuan si pastor libre sa libre ngunana. No, dili ngunana may gala. Ayaw ninyo nahimo nga mga rason ng mayunana. Dili ni siya libre. Pero gusto na ko nga makakita ako sa inyo mga young people nga naamoy gugma sa mga kalag sa tao, naamoy gugma sa Ginoo. And kung imo nang ipakita, then I will reward you for that. Naghamag kay mo mga classmate dira, mga schoolmates sa inyong eskwelahan, did you try to contact somebody this week? Kay nadunggan man nimo last Sunday nga mag-sponsor kog 5 ka young people. Ang akong pangutana karon ba nga semana naningkamot ba ka? Imuha ba na mga igsoon, mindful ba ka ana? Naningkamot ba ka? Naba na siya sa imong kasing-kasing? Kinsa sa mga young people diri, be honest and don't lie inside the house of God. Kinsa di sa mga young people, teenagers, nag-invite ka og mga tao para karong Sunday. You see, that's what I'm talking about. You don't even care for the souls. Amen? Ayaw ninyo himo ang palusot. Ay, dili ko ana pastor, kay di ko gusto ingnon nga nagkuan lang ko tungod kay naay reward. Dili ko na mga igsoon. This is a way to motivate you. And this is not free.
but I want to show on your part that you really care for the souls of men. Amen? Amen? Ido ko ato mga ulo, ipiyong ato mga mata. Ako ning ipadayon, napatay duha ka point nga wala nato na hisgutan karon nga gabi tungod kay wala na tay oras. And tonight, mag-ampo ta. Father God in heaven, thank you, Lord, for tonight, for the message. Thank you, Lord God, for the example of these 4 men who carried this one sick of the palsy. And ilahad yung gipaningkamutan nga madalas siya ngadto sa imong anak nga si Jesucristo. Lord, nasabta namo ang picture nga kini usa ka picture sa pagdala og kalag ngadto sa manluluwas. I pray, Lord God, nga unta adunay sama nga pagtagad ang mga member diri sa NDBC, sama atong upat ka mga lalaki nga ilaha gidala ang ilahang amigo ngadto kang Hesukristo. Lord God, nagaampo ko that you stir up the hearts of the people in our church. So many in our church members nga wala na'y pagbati, Ginoo. Wala na'y kagutom sa mga kalag. Wala na'y pagtagad. Pigo na lang sila mag-ampo, kutob na lang sila, Ginoo, sa paghatag, pero wala na gyud sa ilaha, Ginoo, ang tinguha nga sila makadala og kalag nganha kang Hesukristo. Daghan na kayong mga excuses, daghan na kayong mga rason ginabuhat ang mga katawhan nimo, Lord, and they exempt themselves in this responsibility, O God. Father, nagaampo ko nga unta kumuto nimo ang kasing-kasing ana nila. Ug ayaw sugot, Ginoo, nga hangtod sa ilang kamatayon, dili na lang gyud sila magsangyaw, Ginoo. Unta, Lord, nga imuhang ipasabot sa ilaha, Ginoo, nga giluwas sila para sila pud, Ginoo, mukabig pud og uban nga mga tao. Unta masabtan sa imong mga katawhan diri nga ang kaluwasan wala mihunong sa ilaha. Father, I pray, kumuta ang mga kasing-kasing karong nga gabi. Labi na, Ginoo, sa mga gahi na o kasing-kasing, I pray, Lord God, nga unta mubati sila balik sa mga kalag ug maningkamot sila nga mahibalos sila nga magdalag mga kalag diha sa imuhang tiilan. Please, Father God, ihatag sa ilaha ang ilang mga gikinahanglan sa pagdalag mga tao nganha sa imong anak nga si Hesukristo. I pray these things in Jesus' name. Manindog ta karon nga gabi, mga higala, dili ta moawat sa uban nga mga Kristohanon nga wala nay pakialam sa mga kalag sa tao. Bisan pa musulti ka nga, pastor, nagtagad bang ko, pastor? Dili man na ako, pastor, nga walay pakialam. Nagampo bi ako sa ila, pastor. Naghatag bi ako, pastor, sa mission. Pero higala, wala ka na ning kamo na makaibalo ka magsangyaw. Because as far as I know, mga igsoon, no, gitudluan na biya mo sa inyong pastor diri unsaon pagsangyaw. Wala lang ka naningkamot sa pagtuon. Mao nang wala ka nakakatun.
kay dili nimo priority. Nakita ba nimo ang imong problema karon igsoon? Nakita ba nimo how contented you are in just sticking to praying and giving but you're not going? Because you exempt yourself. You told yourself, dili na para sa ako ah. No, it's for you, my friend. It's for every saved person. It's for every redeemed. You are not exempted in soul winning. Unta, sa imuhang kinabuhi, sukad na luwas ka. Unta, makakabig ka karong tuiga. Unta, makadala kag kalag. Kamu mga young people. No? Tanang kusog ninyo, sayang kung dili nimo na gamiton para sa mga kalag sa tao. Why not pray tonight? Pray for yourself. Before ka mag-ampo nga ang tao masave, ampoi ang imong kaugalingon, because whatever obstacles ang naa diya sa imo, dapat na mga higala ma-overcome nimo. Kay maunay rason nganong hangtod karon wa ka nagsangya og imong gi-exempt ang imong kaugalingon. Nagpabilin ka lang gihapon sa imong comfort zone. Wala ka minggawas o wala ka nagsangyaw o mga kalag. Higala, lisod mag-amputa nga ang mga tao masave. Nga ang tinuod mga igsoon, kita ang gihulat sa Ginoo nga maoy muduol sa ilaha. Ikaw na igsoon, ayaw pag-ampo nga nailaing tao magsangyawan ng imuhang kauban dira sa trabaho o diya sa imong silingan o diya sa inyong eskwelahan. Ayaw pag-ampo nga nay Kristohanon nga muadto dito sa imong paryente mga higala. Musangyaw. If given a chance nga ikaw makabisita ka sa imong paryente dito sa inyong lugar, ayaw pag-ampo. Kaya bas hindi na namabtan. Kung makaadto ka dito, ikaw ang musangyaw. Pag-ampo nga ikaw ang gamiton sa Ginoo. Ayaw paghulat na nailaing tao. Ayaw paghulat na si pastor. Pagsangyaw, imuhan na nga trabaho ipiyal na sa Ginoo sa imo. Karon nga gabi mga higala, pag-ampo sa Ginoo. Hatagig panahon ang imong kaugalingon nga makigstorya ka sa Ginoo. Pangayog pasaylo nga wa ka gasangyaw. Pangayog tabang sa Ginoo, Lord, tanggalan ning gababag sa ako ang kinabuhi. Kay mao ni rason wa jud ko kapangsangyaw Ginoo. Pag-ampo sa Ginoo mga higala. Hawa dia sa imuhang lingkuranan, pwede ka mag-anhi sa tubangan, unya padayon sa paggamit sa Ginoo.